video ito, ipapakita ko kung paano ko kinonvert or pinalitan ang CD player with Bluetooth receiver ang lumang modelong Kenwood car stereo. Nilagyan ko na rin ng DIY BU meter sa window or slot ng CD. Welcome po sa DIY Crafts and Restorations. Ang factory or casa installed na Kenwood KDC MP333 car stereo sa aking Honda CR-V 2006 ay walang auxiliary input port. Sa panahon na yun ay wala pa or madalang lang ang mga car stereo na may USB MP3 player o kaya Bluetooth receiver. Pero kahit wala ang mga options na ito, ang Kenwood KDC MP333 ay solid tumunog. Ang compact disc or CD ay kasikatan nito noon. Kaya lang sa kasawiang palad ay nasira na ang laser head ng aking car stereo. Pero sa halip na palitan na lang ang lumang car stereo, ay pinili kong i-modify or palitan na lang ang CD mechanism ng Bluetooth receiver. Pero kung hindi ka ang kagaya kong old school car lover, sa akin kasi vintage na ang aking lumang CR-V 2006. Hindi ko nire-recommenda ang gawin din ninyo ito sa mga luma nyong car stereo. Ang gastos kasama na ang mga efforts at oras ay mas economical pa siguro kung bumili na lang ng latest version ng touchscreen car stereo. Napakaraming murang touchscreen car stereo with all the latest functions at technology na nandyan na. Ngayon kung interesado ka pa rin makita kung paano ko kinonvert ang aking CD player para maging Bluetooth, panoorin na lang po ang video hanggang dulo. Salamat! Ito na ang Kenwood KDC MP333 car stereo ng aking Honda CR-V 2006. Madali lang siyang natanggal sa car dashboard. Tinanggal siya kasama ang mga bracket. Disconnect ang harness P connection wire. Unplug ang RCA ng subwoofer at ang antenna connections. Ito ang mga wire sa dati kong auxiliary input modifications. Ang stereo na ito ay may anti-theft removable phase control panel. Ito yung CD slot. Dito ko ilalagay ang mga control sa Bluetooth receiver modification. Para mabuksan, tanggal lang ang screw sa top cover. Then ang clip ang cover sa mga gilid. Ang CD player mechanism ay matatanggal sa dalawang screw na nasa harap na ito.
Pagkatapos ay iangat lang ang CD mechanism sa housing. Disconnect ang flat ribbon wire connector. Ito ang CD player circuit board. Ito ang mga soldering points sa aking previous auxiliary input modification. Disconnect at itapon na ang ribbon connector. Pagkatapos ay unscrew ang dalawang screw sa gilid malapit sa backplate. Tinanggal ko rin ang heatsink pero hindi na kailangan. Titignan ko sana yung model markings ng IC pero nasa kabila pala. Unlock lang ang tatlong lock pins na ito at isang screw para matanggal ang board sa chassis. Iangat na ang board para sa access sa circuit board sa likod. Kailangan ma-access ang mga pin connections ng power IC number 14. Dito tayo directly magtatap or solder ng mga audio input wires sa mga audio input pins ng power IC. Ito na ang main circuit board. Ito naman yung power IC number 14 model TB2904HQ. Kailangan lang ma-identify ang mga pin numbers at mahanap ang mga audio input pins. Ito ang pin number 1 level. Umpisa dito ay bibilangin natin ang mga pin para ma-identify. Umpisa sa pin 1 sa baba, then pin 2 sa taas. Palitan lang ang pagbilang. Ngayon tingnan natin sa service manual drawings ang mga pin identifications. Base sa drawing sa service manual ay ma-identify natin ang mga audio input pins. Batay din sa circuit diagrams, ang mga pins ay ma-identify din. Ang power IC number 14 ay TB2904HQ. Base ito sa material list. Ito yung audio input pins sa circuit board para sa ating mga connections. Ito ang Bluetooth receiver na ating gagamitin. Kaparehas lang ito sa ating mga Pioneer KP500 at TP900 Bluetooth modification projects. Pagbalik, ipapakita ko ang mga initial wire connection ng left and right front input channels. Okay, numpisahan muna natin i-solder ang mga front audio input channels lang. Next na ang pag-solder sa mga rear audio input channels if gagana ang ating modification. Nakakabit na ang Bluetooth receiver module at ang 12 volts to 5 volt back converter power supply. Para siguradong maayos ang mga connections, mas magandang tetestingin muna natin ang mga ito. Nakasecured ang wires gamit ng foam tape. Para sa 12 volt power supply connection, dito ako kukuha sa harness terminal connection points. Ang 12 volt supply ay manggagaling dito sa yellow wire, galing ito sa ignition switch. Ang connection point ay after na sa fuse
at noise suppression filter coil. Ang ground wire ay sa chassis tayo kakabit. Nagkabit na rin ako ng blue wire para sa power ng mga switching relay na akin din ikakabit. Para sa power ng mga switching relays ay galing sa P connection blue white wire. Ang yellow wire ay 12 volt power supply para sa mga modules at ang blue wire para sa switching relay. Ang mga wires ay secured din ng foam tape. Nagkabit na rin ako ng wires sa front, left and right channel output. Ang mga wires ay para sa BU meter na aking ding ilalagay sa dating CD slot. Ang mga connection ay galing sa mga speaker wires ng front channels sa harness connection points. Ang mga wires ay secured din ng foam tape. Okay, ang mga wires ay connected na or soldered na sa board. Pagbalik, ipapakita ko na ang initial build tapos initial test to check kung gagana. Ayan, tapos na ang initial build. Di na natin kailangan pa itong CD player mechanism. Nag-fabricate ako ng acrylic push button knob para sa Bluetooth switch. Ipapakita ko na lang kung gaano ko ginawa later. Initial test. Front channels lang ang nakakonect. Ang mga volume at tone control circuit ay na-bypass. Gagawa na lang ng separate volume control para sa Bluetooth. Next, kabit na ang mga input wires ng real channels. Okay, nakakabit na ang mga real left and right channels input wires. Split ko na lang ang mga audio output sa Bluetooth mode para maging 4-channel configuration. Ang mga audio output locations ay base rin sa pin count ng IC diagram. At pagkatapos, lahat ng wires ay secured ng foam tape. Gumawa rin ako ng acrylic board para sa pag-layout ng mga Bluetooth module, relay module at iba pang mga parts. Ikakabit ang acrylic board sa dating hold down frame ng dating CD player mechanism. Ang frame ay kakabit sa chassis sa dalawang hold down screws na ito. Ito ang module at ang ibang parts wind up na. Ito yung push button switch sa Bluetooth. Ang relay module ay powered galing sa blue wire, blue-white P connection wire. Ang relay module ay magsisilbing cut-off switch pag ang unit ay switch off or naka-standby mode. Ang unang relay ay supply sa power ng BU meter modules. Ang pangalawang relay naman controlled ng push button switch para sa 12 volt power supplies sa buck converter.
Ang 12 volts to 5 volt step down buck converter ay para sa 5 volts power supply ng Bluetooth module. Ang mga audio input wires ay connected sa audio output ng Bluetooth module via sa mga coupling capacitors. Filter ang mga capacitors para bawas ang DC current na nagpugos ng initial pop sound at iwas sa auto protect mode ng IC. Nagfabricate ako ng push button knob gamit ang mga black at clear acrylic sheet. Ang push knob ay papailawan ng T5 LED lamp to indicate Bluetooth power on. Niluwagan ko rin gamit ang kikil ang CD slot sa mga corner sides para magkasya ang mga knob at PU meter strip. Ayan ang car stereo model at wattage nakalagay sa detachable control front panel at sa likod ng back chassis. Hindi gumana yung BU meter kit na aking binili. Parating nasusunog ang isang resistor. Kaya kalaunang gumawa na lang ako ng DIY BU meter from scratch. Ito yung kinalabasan ng 2 channels BU meter na ikakabit sa CD window slot. Gumamit ako ng prototyping board. Hindi siya maganda, madaling mabakbak ang mga pads pag nainitan. Kaya kinailangan ko tuloy i-glue ang mga parts para siguradong hindi aalog. Gumamit ako ng maliit na slide potentiometer para sa volume control ng Bluetooth. Dahil ang mga Bluetooth audio outputs ay directly injected sa IC, nawala ang control sa volume. Nagfabricate din ako ng slider knob na magkakasya sa CD slot gamit ng acrylic. Ito na yung BU meter LED strip. Kailangan kong luwagan ang CD slot para magkasya ang LED strip at volume slider knob. Okay, magandang tignan ang BU meter LED strip sa CD slot. Okay, pagbalik, ipapakita ko na ang final assembly. Ito na ang itsura niya pag naka-assemble. Tamang-tama talaga base sa aking plano. Dagdag sa real channel low impedance RCA output ng subwoofer amplifier na ito, ay naglagay rin ako ng RCA connector para sa front channel speaker output. So, itong dating female power jack na ito para sa LCD monitor sa reverse camera. Magagamit pa rin ang detachable control panel. Pwedeng tanggalin at ikabit kung kinakailangan.
Okay, pagbalik, testing na ang unit. Power on at function test tayo. Naglagay muna ako ng wire para sa improvised FM antenna. Pag power galing sa standby ay tuner mode muna. AM ito or FM. Volume test at adjustment ng BU meter. Naka-zero na ito. Increase ang volume para ma-check ang BU meter sensitivity. Okay, looks good. Pag on ng Bluetooth, sabay ito sa FM function. Kailangan ilipat sa CD mode para sa Bluetooth at para hindi maghalo ang mga signals. Okay, patugtog na tayo. Pag naka-Bluetooth mode, ang volume at tone controls ay bypass. Kaya tayo naglagay ng separate volume control para sa Bluetooth mode. Ang CD error code E99 ay nagsasabing ang CD circuit ay hindi na-detect or wala na. Okay, everything looks good. Takpan na natin at ikabit ang mga brackets. Pagbalik, ipapakita ko na ang unit na naka-install sa CRB. Okay, nakakabit na ang mga brackets. Pwede nang ikabit sa CRB. Ikabit ko na lang muna ang detachable control panel. Isang test muna. Pagbalik, papakita ko na ang unit na nasa loob ng CRB. Ang car stereo test ay gamit lang ang mga stock speakers. Wala pa yang subwoofer.